katakpan sa mga batang manonood. I'm gonna make some calls to my colleague in Manila. I suggest you take Luis to him. Let's not waste any time. Pumunta tayo ng Manila kung kailangan pumunta. Wala kang pwedeng gawin para mapalitan tong sakit na nararamdaman ko sa pagkawala ni Blanca. Si Blanca lang ang gusto ko. Siya lang ang paborito ko dahil siya lang ang tanging anak ko. This pretty girl, Blanca, is my adopted daughter. Mare, hindi ba delikadong mag-ampo ng kung sino-sino lang? Hindi mo naman alam kasi kung anong dumadaloy na dugo dyan sa batang yan. Baka mamaya ang ama kriminal, magnanakaw. Nay ko po! Mama, ginulat niyo naman po ako. Ako nga po pala si Blanca. Kayo po, sino po kayo? Bisita rin po ba kayo ni Ma'am Priscilla? Naririnig niyo po ba ako? Mama! Hey! You stop that! Ikaw hindi ka talaga nakakuha ng isang sabi. I told you to stop it! Umalis ka dito. Nagpapakilala lang naman po ako sa kanya. Kaya lang, hindi po siya sumasagot. Pipit-pingi po ba siya? No, stupid. He's in shock. But you wouldn't know that because you're obviously bobo. Ano sabi ko sa'yo? Umalis ka na dito para makatulong ka naman ng konti at hindi ka pasawan. Ano ba kung maintindihan? Get out! O ikaw, Lydia, hindi ba nandito ka para alagaan si Sir? Sorry diba? po, Ma'am. O bakit mo iniwan? Tapos nakalapit na naman itong mistisang hilaw na to. Sorry po. Sorry ka lang, sorry. Excuse me. Is everything okay? Yes, it's okay. It's just that we really have to go to the hospital. So. Nauna na kami, Mare, ha? At mamaya na tayo mag-catch up. Sige, go ahead. Oh, yeah. Baka mahuli kayo sa appointment. Oo, halika na. Let's go. Let's go. Magandang umaga po, Nay! Kanina ka pa pagising? Opo, Nay! Ang sarap nyo nga pong panoorin habang natutulog eh. Kasi ang himbing po ng tulog niyo. Wala kang pwedeng gawin para mapalitan tong sakit na nararamdaman ko sa pagkawala ni Blanca. Si Blanca lang ang gusto ko. Siya lang ang paborito ko dahil siya lang ang tanging anak ko. Alam ko, mas mahal niyo po sa Ate Blanca. Pero kahit ganun, hindi pa rin po ko titigil. Sa pagbabawal na maglasing kayo. Pasensya ka na sa akin kagabi, ha? Wala kasi ako sa sarili ko. Kung meron man akong nasabi na ikinasama ng loob mo, patawarin ko po. Okay lang po yun, Nay. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Alam ko naman po, naintindihan ko kayo. Kasi gising po kayo. Sana po, na po kayo ulit uminom. Para hindi na po mangyari yung kagabi.
Ate Blanca mo. Nararamdaman ko yung sakit ng pagkawala niya. Kaya dinadaan ko na lang sa inyo. Ako rin po. Nilulungkot kapag naisa si Ate Blanca. Pero, lalabanan ko lang po yun. Ikaw po, kaya niya din po yun nang walang alak. Ikaw pa? Kilala mo ako ang iyong mahal. Baka ko matutuhan kita'y kalimutan. These are the scanned images of your son's brain, Mrs. Buenaluz. You'd be happy to know na wala kaming na-detect na hemorrhage o tumor sa utak ni Luis. Ang ibig niyo sabihin, walang diferensya ang anak ko. Tama ba? Physically, there's none. But his mental state is another matter. Palagay ko grabe yung naranasan na emotional and physical trauma ng pasyente. Kaya ngayon nakakaranas siya ng matinding emotional shock. Ma'am Priscilla? Sino po yung lalaki kanina sa garden? Siya si Luis. Yung anak ni Consuelo. Alam mo, 7 taon siyang nawala. Pero wala talaga nakakaalam kung ano nangyari sa kanya. Sabi nung iba, baka daw kinuha ng engkanto. Engkanto po? Yun nga problema namin, Doc. We have no clue kung anong nangyari sa kanya during his 7-year absence. Sa totoo nga po, di ba, pinapaimbestiga pa rin namin kung anong nangyari. Well, curable pa naman ang condition ni Luis. It can be done sa pamamagitan ng hemopathy o kaya simpleng pag-aaruga ng mga mahal niya sa buhay. Alam niyo, importanteng ipadama sa pasyente yung kinakailangan niyang safety and concern para madali siyang makarecover. Alam mo, sa probinsya, meron pa mga naniniwala sa engkanto. Pero walang nakakaalam kung talagang kinuha nga si Luis ng engkanto. Kaya lang, nagulat silang lahat nung pagkaraan ng 7 taon, bigla na lang nagpakita si Luis. Kawawa naman, parang medyo kulang na yung pag-iisip niya. Punong-puno ho ng pagmamahal ng ina ang aking anak. Tita, baka naman kasi hindi po enough yun. Baka kailangan ni Luis ng romantic affection. Kayang-kaya ko po yun ibigay sa kanya. With my help, gagaling si Luis. Kawawa naman po siya. Oo nga. Sana nga gumaling na siya at bumalik na rin sa dati. Sana nga po. Kung pwede ko lang po siyang tulungan at alagaan, gagawin ko po. Kasi po, parang ang bait-bait niya po eh. Luna, anak, hindi na tayo pwede magtagal dito. Dalihan mo. Unay! Iwan mo na yan. Halika na. Dito, Luna. Nay! Nay, anong gagawin natin? Dito. Bilis na, Luna. Dalihan mo. Sige! Bilis na po. Nay! 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 Bitawan niyo ang anak ko. Bitawan niyo ang anak ko. Nay! Sa inyo. Manahimik na lang kayo, miss. Baka di lang bagaan siya maging kaso nyo. Sige na, pasok na. Bitawan niyo ang nanay ko! Kami, huwag isaktan ang anak ko.